magandang araw muli mga kaibigan. So, tingnan natin itong update dito sa Metro Manila Subway Depot, no? So, dito sa Google Earth, so pinapakita niya na nandito na yung nahukan ng trench. Although medyo outdated na to, no? Ngayon nagsesemento na sila dito, nag-pouring na sila dito sa downward trench na ito, no? So, pinaka-purpose nito, ito yung magiging access ng mga tren ng Metro Manila Subway mula sa tunnels paakyat dito sa depot at papunta dito sa future East Valenzuela Station. Dito yung magiging future East Valenzuela Station dito sa area na to. Yan sa area na yan yung magiging East Valenzuela Station. So, dito sa anong yan, may access siya dyan. So, mula dun sa mga tunnels. So, dito, itong trench na ito, ang gagawin nila dyan ay U-shape, letter U, U-shape retaining wall. So, ano ba itsura nun? Ito yung magiging itsura ng U-shape retaining wall. Ganito. So, natin. So, ito yung magiging area na lalagyan ng U-shape retaining wall. So, ito yung side view niya. Makita nyo, pababa siya. Kaya kung mapapansin nyo, yung ating trench dito ay pababa siya. So, ayan, pababa siya. At ang magiging itsura niya ay ganito. So, kaya siya tinawag na U-shape na retaining wall kasi nga payo lang siya. So, ito yung magiging tsura niya. So, ito may ganyan siyang retaining wall. So, ito yung sa simula, siya halos ka-level lang ng ground, then gradually pababa siya ng pababa. So, ito yung ground level. Downward siya. Lalagyan din siya ng roof, no? Para pagpasok ng train at saka para yung kung saan ilalagay yung yung contact wire o yung catenary wire, yung overhead wire niya. So, yan yung magiging tsura niya. So, ganyan. U-shape retaining wall. Bago ito yung kanyang bubong. Bago yun yung daanan yun yung relays. So, ito yung sabitan o yung kung saan iahang yung kanilang catenary wire, no? So, kung titignan nyo, yan gradually bumababa siya. Hanggang nasa halos below na siya ng ground level. So, ito yung kanyang pinaka-floor. Yun yung nabuhusan na nila yun ngayon, no? Sinisimulan na nila pag gagawa ng forma para sa wall, no? So, makita nyo dun sa retaining wall. So, gawa tayo ng halimbawa dito. So, halimbawa ito yung ating ground. Yan yung ground natin. So, ang ginawa nila, para dun sa trench o sa paglalagyan ng U-shape retaining wall, ang ginawa nila ay
So, naghukay sila ng trench. So, pag ganyan yung trench nila. So, isang section lang ito ng trench, no? Parang tinitingnan na natin yung cross-section niya. So, ganyan yung ginawa nila. Then, pouring sila ng cement dito. Ay, pouring sila ng cement. Then, yung pinaka-flooring. Then, gumagawa sila ng forma para doon sa paglalagyan yung mismong wall, yung mismong retaining wall niya. No? Yan yung pinaka-wall niya. So, ganyan yung ginagawa nila ngayon. Then, yan ay pag natapos na, halimbawa, nailagay na nila yung mga paglalagyan ng riles. So, yung mga electromechanical lang na contractor ang mag-ano niyan. Mag-aasikaso. Pati yung roofing. Pag nailagay na yung mga roofing niyan. Diba, yan yung roofing. Bago curve. Pinakadang finger. Pag nagagawa niya. Pag nagawa niya yung roofing na yan. At yan, nailagay na rin yung pati yung catenary nila. Sabihin natin yan yung pinaka-roof niyan. Ang gagawin nila dyan, tatabunan na nila lupa yung gilid nung para doon sa yung pinaka U-shape retaining wall. So, yan na, kaya siya yung ganyan siya. Pinaka gagawin nila dyan. Then, tatabunan na nila yan. Ng lupa. Sa gilid. Pag natapos na. So, yan. Then, dito rin. So, yan na yung pinaka part nung parang passageway nung mga train papasok ng tunnel. So, ganyan yung magiging itsura niyan. So, ngayon, nag-reply lang muna sila para clear yung area sa paglalagay nila ng papag-pouring nila at pagkagawa nila ng U-shaped retaining wall. So, yun yung magiging, parang ganyan yung magiging itsura niya. Then, pagkatapos niyan, titingnan natin dito. Pagkatapos niyan, mayroon siyang cut and cover area dito. Yung cut and cover niya, dito. Nandito sa area ito. So, ito yung cut and cover area niya. So, yan yung magdudugtong. Ito yan. Pababa pa siya. Yan yung magdudugtong doon sa shaft at doon sa U-shaped retaining wall. So, ang gagawin nila yan ay box culvert. Parang tunnel papunta doon na magdudugtong doon sa entry shaft at sa U-shaped retaining wall. So, paano ang gagawin nila doon? So, balik tayo dito. Buka tayong bago. So, pa rin yung ground, yung pinakalupa.
Ito ay isang way lang nung maaaring nilang gawin, no? Pero depende pa rin kung paano yung gagawin nilang process. So, so ito yung um, pinaka-ground niya. Ano pa? Then maghuhukay ulit sila. So cut and cover, no, ang gagawin. Pinaka-process na gagawin nila. So muna maghuhukay sila. Maaaring pareho din nung process na ginawa nila dun sa U-shape retaining wall. Naghukay sila ng ganyan para clear yung area. So maaaring maglagay sila ng um, mga yung mga bakal na para mai-isolate yung area. Then maglalagay sila, no, magpo-pouring rin sila ng yung pinaka para sa flooring nung para doon sa pinaka flooring nung pinaka box culvert na tunnel nila. Yan. Then gagawan sila ng mga hole, pinaka tunnel. So, yan. Then may division yan sa loob yung pinaka culvert. Yan. Lalagyan nila ng pinaka slab roofing. Yan. Then pag nagawa na nila yan, maglalagay ulit sila ng para dun naman sa mga rails, no, para dun sa relays, pinapapatungan ng relays, tsaka para dun sa mga catenary niya dito sa taas, paglalag ng mga cable nung diba o ganyan, maglalagyan ng mga catenary na magsusupply sa tren ng power nila. Then pag nagawa na nila yan, tatabunan na nila ulit yung mga pati. So cut, then gumawa sila, then i-cover nila. So kaya cut and cover yung tawag sa process na gagawin nila diyan. So yan, then tatabunan nila ng lupa. So ito, inano ko lang na ganito, pero siyempre tatabunan lang nila yan ng lupa rin. Para ibabaw na siya sa lupa. So yun yung isang process na gagawin nila diyan. So ibabaw na nila sa lupa yan. So parang ito yung pinaka magiging itsura niyan. Ganyan. So yung daanan ng tren. Yung pinaka-tren. Then may division siya sa loob. Cut and cover section. Yung cut and cover section ng dudugtong. Pag dudugtong lang yan yung U-shape retaining wall siya. Ito yung U-shape retaining wall. Yung nakukay na nilang trench ngayon. Then ito siya, yung cut and cover section. And then ito yung shaft ngayon kung saan pumasok yung mga TPM na naghukay ng tunnel. So, ano yung magiging pinaka-itsura niya, no? Na yung kabuuan niya. So, gawa ulit tayo panibago. So, let's say, ito na yung pinaka-ground.
ground. So, tinitingnan natin ito na parang different view, no? So, ito yung trench na ginawa nila. Yung trench. Yung isa pang bahagi, no? Yung sa side ng trench. Yung U-shape. Ilagay natin yan yung U-shape retaining wall. So, yun yung dadaanan ng train pababa. Sa pababa siya. Then, dudugtong siya. So, bumaba kasi ito na yung ground level. So, bumaba na siya sa ground level. Ito naman yung magiging nakatunnel niya. Yung pinaka box convert na tunnel. Pababa rin. Yung sa level ng yung pinaka-entrance siya. Ito, below ground na to. Kasi tapos yung total na siya. So, ito yung magiging pagkakadugtong-dugtong na. Then sa box, ang niya, ang pinaka-shape niya. Then may division lang sa loob. So, may division siya sa loob. So, yun yung pinakadadaanan ng mga train pababa. Then, dudugsong na siya dito sa entry shaft. So, ito yung pinaka-bottom ng entry shaft. Well, open pa yung entry shaft sa loob. Pero, lalagyan nila yan ng parang takip niya. Then, tatapunan nila ng lupa. Sa ilalim siya ng lupa. Sa ngayon, yan yung entry shaft. So, ngayon nagre-prepare na sila dun para sa maaaring pag-i-excavate ng cut and cover section. Kasi nga, yung 2 TBMA, nakapasok na dun sa pagsimula na ng tunneling. So, yung 2 TBM, dito na, nagsisimula na siya. Diyan yun yung pagkakadugsong-dugsong nila. And then, kagaya nga sabi ko, itong area na to, lalagyan nila yan ng parang slab. So, lalagyan nila ito ng roof. Saan tatakpan siya. Pag natapos na lahat, yung dito sa entry shop. Pag natapos na yung pagtatunneling nila. So, dyan nila ngayon pinapadaan yung mga tunnel segments. No? So, ganyan yung magiging itsura. Parang pinaka-outline niya. Yung trench, pababa siya.
then papasok na ng mga tunnel. Then yung mga galing sa tunnel, aangat siya, papapalabas. So yun yung parang mag-diagram niya ng mangyayari sa atin. So sa ngayon ay nasa preparation na sila nitong area na to. Parang prepare na nila itong area na to para sa maaring excavation nila itong area na to. Kasi nga halos nakapasok na yung area na yan. Prepare na nila yan para sa cut and cover section. So hopefully kahit paano nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung gagawin nila dito sa area na to. At sana ay kung sakali yung mga natin, yung mga info-vloggers din na nagpo-cover dito sa area na to ay magkaroon ng information sa mga gagawin nila dito. You can really reference from this video. Pwede niyong gamitin itong video na to para i-reference ninyo dun sa mga vlogs ninyo, no, about this infra. So yung documents naman na pinakita ko kanina, available din yun dito sa ng DOTR, double din naman. So sa foreign assisted projects, PhilJets, foreign assisted projects. So ito yung procurement service ng government. So ayan, andyan yung mga bidding documents. Ayan. So ito siya, package CP101. Ito yung pinaka-link ng mga documents niya dito. Ayan. So pwede nyong i-download din dahil available pa naman siya publicly. And merong dito, note dito ito. So yan, pwede nyo magamit dito sa mga files na to. So hopefully ay itong info na to ay makakatulong din para at least malaman natin kung ano yung mga projects na ginagawa ngayon ng government about the railways, no? So yun lamang po muna. Maraming salamat po.